Mabuhay at maligayang pagdating sa lahat dito sa Self-Help Plus Podcast, ikatlong episode. Ang podcast na ito ay nakalaan para matuto tayo ng mga teknik at gumawa ng mga ehersisyo na makakatulong sa atin sa paghaharap sa stress. Ako si Wana at gaya ng dati, makakasama ko rin dito sa episode na ito sina Mariam. Eksakto gaya ng ginawa natin noong nakaraang, maglaan ng sandali para isipin ang mga pangunahing dahilan kung bakit nyo ginugugol ang inyong oras at lakas sa pakinig sa podcast na ito. Maaaring ito ay para sa pag-aalaga sa inyong sarili, pagpapahalaga sa inyong pamilya, o marahil ay para sa inyong komunidad. Para sa nakakarami sa inyo, kung hindi man sa lahat, maaaring may lumitaw na ilang masasakit na kaisipan at damdamin habang naghahanda kayong makinig sa recording na ito. Normal lamang ang mga bagay na ito. Natutunan natin sa nakaraang sesyon ang maraming paraan na ginagamit natin para mapalaya ang ating sarili mula sa mga masasakit na kaisipan at damdamin. Natuklasan natin na ang mga paraang ito ay nakakatulong sa atin na gumaan ang pakiramdam sa panandaliang panahon. Ngunit, hindi ito tuluyang naaalis ang mga sakit at maaari pa ngang magpahirap sa ating buhay sa katagalan. Dahil dito, madali tayong nailalayo sa ating mga pagpapahalaga at sa kung anong klaseng tao ang nais natin maging. Sa ganitong sitwasyon, napakahalagang matutunan kung paano ang unhooking o ang pagkalas mula sa mga kaisipang ito. Mainam na paalalahanan ang inyong sarili na ang pag-e-ensayo ng mga teknik na ito ay katulad lang ng pag-aaral ng anumang bagong bagay. Habang mas madalas nating ginagawa, mas nagiging madali ito para sa atin. Sa episode ngayong araw, tutuklasin natin ang mga personal values at kung paano tayo matutulungan ng mga ito na mamuhay ng mas mabuti kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Pero, bago tayo magsimula, mabilis nating babalikan ang mga pangunahing punto mula sa nakaraang sesyon. Sa nakaraang episode ng SH Plus, nagsanay kayo ng dalawang kasanayan para kumawala sa mga masasakit na damdamin at kaisipan. Ang unhooking at grounding. Tandaan na ang unhooking ay may tatlong hakbang. Unang hakbang, pansinin ang masakit na kaisipan o damdamin ng may pag-uusisa. Ikalawang hakbang, pangalanan ang kaisipan o damdamin. Halimbawa, sabihin sa sarili, ito ay isang masakit na kaisipan o napapansin ko ang isang masakit na damdamin. At ang ikatlong hakbang, muling mag-focus habang nagpapakita ng interes sa mga bagay na inyong nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan at naaamoy. Ang grounding ay halos katulad ng unhooking at nakakatulong din para kumawala sa inyong masasakit na damdamin at kaisipan. Ngunit, ang grounding ay nangangailangan na mas mahabang oras at maaring mas epektibo. Ang unang hakbang ay pansinin kung ano ang inyong nararamdaman at iniisip. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbagal at pakikipag-ugnayan sa inyong katawan. Maaari ninyong idiin ang inyong mga paa sa sahig, mag-unat at mag-focus sa inyong paghinga. At ang huling hakbang, tulad sa unhooking, ibalik ang inyong focus at atensyon
sa ginagawa ninyo at sa mundo sa paligid ninyo. Para ipaalala sa ating sarili kung gaano kapaki-pakinabang ang unhooking, mabilis natin uulitin ang ehersisyo gamit ang ating mga kamay na ginagawa natin noong nakaraang sesyon. Unang hakbang. Pansinin ang isang kaisipan o damdamin ng may pag-uusisa. Ikalawang hakbang. Pangalanan ito. Halimbawa, ito ay isang masakit na kaisipan o napapansin ko ang isang masakit na damdamin. Ikatlong hakbang. Muling mag-focus at pansinin ang mundo sa paligid ninyo. Ano ang inyong nakikita, naririnig, naaamoy o nahahawakan? Iunat ang inyong katawan. Pansinin na maaari ninyong piliin kung paano kayo gagalaw. Kayo ang may kontrol. Ito ang tatlong hakbang ng unhooking. Ang una ay ang pagpansin sa mga masakit na kaisipan at damdamin. Ang ikalawa ay ang pagpapangalan sa mga ito. At ang ikatlo ay ang muling pag-focus at pakikipag-ugnayan sa mundo sa pamamagitan ng ating 5 pandama. Nagsanay din tayo ng ehersisyo sa grounding noong nakaraang linggo. Dahil ito ay isang napakahalagang kasanayan, mabilis natin itong uulitin. Ngayon, umupo ng tuwid at mahinahon. Maaaring nakapikit o nakadilat ang inyong mga mata, kung saan kayo mas komportable. Pansinin ang mga kaisipan at damdaming naririyan sa inyo ngayon. Ngayon, subukang bagalan ang iyong paghinga. Huminga ng dahan-dahan gamit ang ilong, langhap, at pagkatapos ay buga. Dahan-dahang idiin ang inyong mga paa sa sahig. Dahan-dahan ding iunat ang inyong mga kamay o pagsama-samahin ang mga ito at idiin sa isa't isa. Bagalan palalo ang iyong paghinga at pansinin ang hangin na lumalabas sa inyong mga baga. Kapag wala ng hangin ang iyong baga, huminto sandali at magbilang hanggang 3 bago muling lumanghap. Sa muling paglanghap, gawin ito ng napakabagal at huwag piliting huminga ng malalim. Hayaan ang inyong mga baga na mapuno ng kusa. Kung makakaramdam kayo ng pagkahilo, ibig sabihin ay masyadong mabilis at malalim ang iyong paghinga. Kaya bagalan pa ito. Pansinin kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin. Pagmasdan ang iyong paghinga ng may pag-uusisa. Na tila ba ngayon lang kayo huminga sa buong buhay ninyo? Napansin niyo ba na mas mainit ang hangin kapag lumalabas ito sa inyong ilong? Ano ang mga sensasyon at galaw na nararamdaman ninyo sa inyong mga balikat? Ano ang mga sensasyon at galaw na nararamdaman ninyo sa inyong dibdib? Ano ang mga sensasyon at galaw na nararamdaman ninyo sa inyong tiyan? Patuloy na pagmasdan ang inyong paghinga habang ito ay pumapasok at lumalabas. Paminsan-minsan, maaring mawala ang inyong konsentrasyon at mabitag kayo sa inyong mga damdamin at kaisipan. Normal lang ito. Kapag naramdaman ninyong nawala ang inyong focus, paalalahanan ang sarili na normal lang ito at muling mag-focus sa inyong paghinga. Ayusin ang inyong pagkakaupo ng dahan-dahan hanggang sa tumuwid ang inyong likod. Pagkatapos ay mag-unat at pansinin ang pakiramdam habang ginagawa ito. Kung ayaw ninyong mag-unat, ayusin lang ang iyong pagkakaupo at ang inyong mga balikat. At dahang-dahang idiin ang inyong mga paa sa sahig. Idilat ang inyong mga mata at buksan ang inyong pandinig ng husto. Tumingin sa paligid kung saan kayo ngayon. Magtukoy ng 5 bagay na inyong nakikita. Magtukoy ng 3 o 4 na tunog na inyong naririnig. Ano-anong mga amoy ang inyong nalalanghap habang kayo ay humihinga?
Pansinin ang lugar kung saan kayo at ang mga bagay na ginagawa ninyo ngayon. Dahan-dahang buksan ang inyong mga kamay at galawin ang inyong mga daliri sa ibabaw ng inyong tuhod o sa upuan. Pansinin ang pakiramdam sa ilalim ng inyong mga daliri. May bahagi sa inyo na kayang makapansin sa lahat ng nangyayari sa loob at sa paligid ninyo. Gamitin ito para mapansin ang lahat ng inyong nakikita, naririnig, nahahawakan, naamoy, ginagawa, nararamdaman o iniisip. Pansinin din na maaari ninyong piliin ang paraan ng inyong paggalaw, ang ekspresyon ng inyong mukha, at ang paraan ng inyong pagsasalita o mga salitang gagamitin ninyo. Subukan ito. Galawin ang inyong mga kamay at paa. Itaas at ibaba ang inyong mga kilay at buksan at isara ang inyong bibig. Dahan-dahang tumayo at mag-unat. Ngayon, kung kayo ay tumayo, pakiusap na muling maupo. Maaari rin nating gawin ang ehersisyong ito kung hindi tayo makatulog. Ang pag-uunat, ang dahang-dahang paghinga, at ang pag-focus sa bawat hininga. Siyempre, ang ehersisyong ito ay hindi katulad ng mismong pagtulog. Ngunit kahit paano, mas mabuti ito kaysa sa nakahiga lang. Pinapaunlad nito ang inyong kakayahan sa grounding at maaari ring magbigay ng maraming benepisyo na katulad ng sa pagtulog. Kung may mga problema sa pagsasagawa ng mga ehersisyong ito ngayon, dapat natin itong bigyang pansin. Gaya ng nabanggit natin noong nakaraang linggo, isa sa mga problema ay ang pag-aalinlangan kung epektibo ba ang pagsasanay na ito. May mga taong nagsasabi sa kanilang sarili, naririyan pa rin ang mga kaisipan at damdamin. Hindi ako tinutulungan ng ehersisyong ito na makalimot. Kung ito ang iyong nararamdaman, tandaan na ang layunin ng mga ehersisyong ito ay hindi ang alisin ang mga kaisipan at damdamin. Ang tanging layunin ay ang unhooking o ang pagkalas sa kanila. Hindi natin mapipigilan ang paglitaw ng mga masasakit na kaisipan at damdamin. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasanay, maaari kayong tumugon sa ibang paraan, ang kumalas at makisalamuha sa mundong nakapaligid sa atin. Kailangan nating kumalas sa mga kaisipang lumilitaw habang nagsasanay sa pamamagitan ng pagpansin at pagpapangalan sa mga ito. Halimbawa, sasabihin sa sarili, napapansin ko na masyado akong abala para magsanay. May pumasok na isipin na walang silbi ang ehersisyong ito. At ngayon, tingnan natin kung kaya nating kumalas. May lumabas ba sa inyong isipan na mga kaisipang walang kwenta o pakiramdam na sayang ang oras o mahirap ito at hindi nakakatulong? Pansinin ang mga kaisipang iyon at pangalanan sila. Pagkatapos, gawin ang grounding. Sa episode na ito, sasagutin natin ang isang mahalagang tanong. Ano ang gagawin natin matapos natin gawin ang unhooking or grounding? Ang sagot, nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga personal values o mga pansariling pagpapahalaga. At ginagamit natin ang mga ito para gabayan ang ating mga kilos. At paano tayo matutulungan nito? Sasagutin natin yan mamaya. Ngunit, bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang mga values. Ano nga ba ang ibig nating sabihin dito? Ang mga values ay ang ating pinakamalalim na hangarin sa kung paano nating gustong kumilos bilang tao. Kung anong klaseng tao ang nais natin maging at kung paano natin gustong makitungo sa ating sarili at sa ibang tao. Ang values ay ang direksyong tinatahak natin sa buhay. Halimbawa, ang pagiging mabait, mapagmahal, mapagkatiwalaan o ang pag-aalaga sa ating sarili, sa ating pamilya
at sa mga taong mahal natin. Tandaan na ang values ay hindi isang nakamit na tagumpay o tunguhin. Ibig sabihin, hindi ito ang pagkakaroon ng trabaho o ang pagpakakasal. Ang values ay kung paano tayo kikilos para maabot ang ating mga layunin. Anuman ang ating mga layunin sa kasulukuyang sandali. Halimbawa, kung ang isa sa inyong values ay ang maging masipag sa trabaho, maaari kayong kumilos ayon sa pagpapahalagang ito habang buhay kahit wala kayong trabaho sa sandaling ito. Lagi kayong makakahanap ng pagkakataon na maging masipag at gawin ang inyong makakaya. Narito ang isa pang halimbawa para mas maintindihan ang prinsipyo. Ang hangaring maging minamahal o iginagalang ay hindi isang value. Ito ay isang goal o layunin dahil ito ay pagtatangka nating makakuha ng isang bagay mula sa iba. Sa totoo lang, hindi natin ito laging kontrolado. Ngunit ang maging mapagmahal at gumalang sa iba ay mga values. Dahil kontrolado natin ito at tayo ang nagpapasya kung mahalaga ba ang pagpahalagang ito sa atin o hindi. Maisa sa buhay natin ang value na ito kahit sa maliliit na paraan hanggat kaya natin. Dapat nyo ring malaman na ang values ay iba sa nararamdaman. Ang values ay ang paraan kung paano tayo gustong kumilos at kung sinong tao ang nais nating maging. Hindi ang nararamdaman natin dahil ang ating nararamdaman ay hindi rin natin laging kontrolado. Para mas ipaliwanag ang ideyang ito, halimbawa, ang gustong maging mahinahon at matiyaga ay hindi isang value kundi isang hangarin na makaramdam sa isang partikular na paraan. Hindi natin ito laging kontrolado. Hindi tayo pwedeng maging mahinahon at matiyaga sa lahat ng oras. Kundi sana ay ginawa na natin lahat iyon. Ngunit, pansinin kung paano tayo pwedeng kumilos sa paraang mahinahon at matiyaga sa iba sa pamamagitan ng simpleng gawa. Kahit ang nararamdaman natin sa loob ay galit o kawalan ng pasensya. Dapat nyo ring malaman na minsan, ang pamumuhay ayon sa ating values ay nakakaapekto sa ating nararamdaman. Halimbawa, kung magsasalita tayo sa mahinahon at matiyagang tono, makakatulong ito para makaramdam tayo ng higit na katahimikan. Ngunit, kahit hindi tayo makaramdam ng kapanatagan sa loob, makakaramdam tayo ng kasiyahan dahil alam natin kumilos tayo bilang ang taong mahinahon at matiyaga na nais natin maging sa mga panahong iyon. Maaaring marami sa inyo ang hindi pa sigurado sa mga values na nais ninyong isabuhay. Makakatulong ang pag-iisip sa iba't ibang relasyon sa ating buhay at tanungin ang ating sarili. Anong klaseng tao ang gusto ko sa aking mga kaibigan? Sa aking pamilya? Sa aking komunidad? Halimbawa, maaaring mahalaga sa inyo ang maging isang taong mapagbigay, isang masipag na kasamahan sa trabaho, o isang palakaibigan at mapagmahal na kapitbahay. Maaari ninyo ring isipin ang mga hamong kinahaharap ninyo at itanong sa sarili, sinong tao ang gusto kong maging sa sitwasyon ito? Isang taong patas, mabait, matapang.
Kayo lang ang nagpapasya at pumipili sa inyong mga values. Mainam na itanong ang mga ito sa inyong sarili. Sino ang gusto mong maging? Ano ang gusto mong maging takbo ng iyong buhay? At anong uri ng relasyon ang nais mong buuin? Para mas matutulungan kayo, pakinggan ng mabuti ang listahang ito ng mga values. Pag-isipan ang mga ito at pumili ng anumang value na mahalaga sa inyo. Maari ninyong itigil at muling pakinggan ang recording para mapag-isipan ito ng mabuti. Pagiging mabait, pagiging mapagmahal, pagiging matulungin, pagiging mapagbigay, pagiging kapani-pakinabang, pagiging matyaga, pagiging responsable, pagmamalasakit sa iba, pagiging masipag, pagiging matapang, pagiging mapagpatawad, pagiging mapagpasalamat, pagiging tapat, pagiging magalang, pagiging mapagkakatiwalaan, pagiging patas, at marami pang ibang values na maaari ninyong gustong isabuhay. Ang ideya ng values ay maaaring mahirap intindihin sa simula, ngunit makakatulong ang paliwanag na ito. Nang marinig ninyo ang listahan, aling mga values ang naglalarawan sa taong nais nyong maging. Halimbawa, may tao na ang values ay maging masipag at responsable at mayroong namang mapagmahal at tapat. Walang problema kung iba ang iyong values sa iba o kung iba ito sa sinasabi ng ibang tao na dapat ay values nyo. Kayo lamang ang tanging makapagpasya kung anong values ang mahalaga para sa inyo. Ang values ay nagbibigay ng kahulugang sa buhay. Maaari tayong gabayan at hikayatin ng mga ito. Kapag sinusunod natin ang ating values, mas madali nating nagagawa ang unhooking mula sa ating mga masasakit na damdamin at kaisipan at pagkatapos ay makapag-focus tayo sa kung ano ang mahalaga sa atin. At ngayon, panahon na para gawing aksyon ang mga values na ito. At ngayon, ang hamon ay magsimulang kumilos ayon sa ating mga personal values. Ang mga kilos ay ang mga bagay na ginagawa natin gamit ang ating mga kamay at paa, at mga salitang ating sinasabi pati na rin ang paraan ng pagsasalita natin. Ang layunin natin ngayon ay gamitin ang ating mga values para gabayan ang ating mga kilos at gawin ang mga ito ng may karunungan. Ibig sabihin nito, isipin natin ang posibleng bunga ng ating mga kilos para sa ating pamilya at sa mga taong mahal natin sa katagalan. At isipin din natin kung ang ating mga kilos ba ay makakatulong para maging mas mabuting lugar ang mundo. Magsisimula tayo sa pag-focus sa ating mahahalagang relasyon. Pumili kayo ng isang tao na napakahalaga sa inyo. Halimbawa, isang tao na madalas ninyong nakakasama. Maglaan ng ilang sandali para isipin ang inyong mga values. At titigil muna ako sa pagsasalita sa pagkakataong ito. Ngayon, habang iniisip ninyo ang mga values na ito, pakiusap na simulan ninyong pagnilayan kung paano kayo makakakilos batay sa inyong relasyon sa taong pinili ninyo. Tandaan, ang mga kilos ay ang mga bagay na ginagawa natin at ang mga salitang sinasabi natin. Ano ang mga maliliit na hakbang na maaari ninyong gawin para kumilos ayon sa inyong mga values para sa taong ito? Titigil ulit ako sa pagsasalita habang pinag-iisipan ninyo ang mga bagay na ito.
Ipagpalagay natin na ang inyong mahalagang value ay ang maging responsable. At pinili ninyo ang inyong anak bilang mahalagang relasyon na pagtutuunan ng pansin sa pagsasanay na ito. Ang tanong ay, paano kayo makakakilos ng may kabaitan at responsibilidad para sa inyong anak? Maaaring ang maliit na hakbang ay ang pakikipaglaro sa inyong anak sa loob ng 5 minuto o ang pagtuturo sa kanila ng isang mahalagang bagay sa loob din ng 5 minuto araw-araw. O ipagpalagay natin na ang inyong value ay ang maging mapagpasalamat at palakaibigan. At pinili ninyo ang isa sa inyong mga kaibigan. Ang maliit na hakbang ay maaring ang pagbati sa taong ito ng may init at pagpapahayag ng inyong pasasalamat sa tulong na ibinigay niya sa iyo sa loob ng maraming taon. Kaya naman, maglaan pa ng ilang sandali para isipin ang inyong mga personal values at kung paano kayo makakakilos ayon sa mga ito sa inyong relasyon at sa taong pinili ninyo. Titigil muna ako sa pagsasalita sa sandaling ito. Hanggat kumikilos kayo ayon sa inyong mga personal values, gumagawa kayo ng isang bagay na may malalim na kahulugan. Maaaring magmukhang maliit na bagay lang ang inyong ginawa, ngunit ang mga higanting puno ay nagmumula sa maliliit na buto. At ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Kaya naman, ang bawat maliit na kilos na naaayon sa inyong mga values ay isang hakbang patungo sa isang buhay na masagana at may kabuluhan. Panahon na para gumawa ng isang plano para mapaghandaan ninyo ang inyong mga unang hakbang sa paglalakbay na ito at makapagtatag ng commitment. Gusto ko kayong pag-isipin ng mabilis. Paano kaya kikilos ayon sa inyong mga values sa mga susunod na araw at para kanino? Tandaan, ang inyong mga personal values ay ang paraan kung paano ninyo gustong kumilos bilang tao. Kung anong klaseng tao ang nais ninyong maging at kung paano ninyo gustong tratuhin ang inyong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa paligid ninyo. Bago ang lahat, nais kong sabihin na maraming tao ang nakakapansin ng paglitaw ng mabibigat na damdamin at kaisipan habang ginagawa ang pagsasanay na ito. Ang mga damdamin ng takot, pag-aalinlangan, mga kaisipan ng kabiguan o mga dahilan kung bakit hindi ninyo magagawa ang planong ito o kaya ay ang pag-iisip na hindi epektibo ang ehersisyong ito. Kung mangyari man ito sa inyo, tingnan ninyo kung kaya ninyong gamitin ang mga kasanayang natutunan ninyo. Pansinin ang mga masasakit na kaisipan at damdamin. Pangalanan ang mga ito, kumalas sa kanila at ituloy ang pagsasanay. Mainam din na gumawa kayo ng isang hayagang pangako o public commitment na kikilos kayo ayon sa inyong mga values. Maaari ninyong ibahagi ang mga desisyong ito sa mga taong mahal ninyo at pinagkakatiwalaan. Sabihin ito sa inyong pamilya o mga kaibigan at ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng commitment na ito para sa inyo. Maaari itong magbigay sa inyo ng pakiramdam na ipinaglalaban ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang maging mas malapit sa kung anong klaseng tao ang nais ninyong maging. Maraming tao ang nakakaranas ng mga masasakit na kaisipan habang ginagawa ang ehersisyong ito. Kung mangyari ito sa inyo, napakahalagang malaman na kaya ninyong kumilos ayon sa inyong mga values kahit naririyan ang mga kaisipan at damdaming iyon. Hindi ninyo kailangan hintayin na mawala muna ang mga ito.
Halimbawa, may lumilitaw bang mga kaisipan kung bakit hindi ninyo kayang gawin ang mga aktibidad na ito? O mga kaisipan na nagsasabing, wag na lang ito gawin? Kung ganon, subukang kumalas sa mga kaisipang ito sa pamamagitan ng pagpansin, pagpapangalan sa kanila. Sabihin sa inyong sarili, napapansin ko ang kaisipan na hindi ko kayang gawin ito. At pagkatapos ay mag-grounding. Idiin ang inyong mga paa sa sahig, ituwid ang inyong likod, at pansinin ang mga bagay na inyong nakikita at naririnig. Makisalamuha ng buo sa mundo sa inyong paligid. Bago tayo magtapos, maglaan tayo ng sandali para pagnilayan ito. Nakikinig kayo sa podcast na ito para matutunan kung paano harapin ang stress. At dahil nagmamalasakit kayo sa inyong sarili at sa iba. Nagdaan kayo ng oras sa episode na ito para gumawa at matuto ng mga bagong bagay na maaaring naging hamon o naging hindi komportable sa simula. Narito kayo dahil pinili ninyong kumilos ayon sa inyong mga personal values. Tapos ng episode na ito, pagpatuloy ang pag-iensayo at kapag handa na kayo, maaari na ninyong pakinggan ang ika-4 na episode ng SH Plus Podcast.